Or do you see, sir, na meron hong pananagutan dito ang LGU? Yeah. Mahirap sabihin sa ngayon, but definitely the people on the ground would have known na may ganitong proyekto. I saw the papers of Captain Speak. Meron silang business permit, Opo. meron silang occupancy permit, which are given by the LGU. Nako. Di marekta ni Sir na baka may ano ba daw sagutin dito yung LGU. Pero yun nga, alam naman ng ground yan. Kita nyo naman na-provide na naman sila ng mga permit ng LGU, di ba? So, parang ano lang din siya. Parang hindi siya sinagot pero nasagot. Parang ganun. So, kumusta mga kanoy? Welcome back sa ating YouTube channel. Another episode na naman ito patungkol nga sa Chocolate Hills Resort owner issue or sa itinayong resort doon sa Chocolate Hills. So, again, mula kay Balitang Pinoy TV, meron itong pamagat na just in breaking news. Naku po, nabigla ang lahat. Chocolate Hills Resort issues updates. So yun, sobrang na-curious ako dito guys kasi kita nyo naman sa thumbnail, di ba? Tapos title din. Sobrang nakaka-curious talaga siya. At sana nga mahatulan na ito kung demolish or not nga ba ito. So subaybayan natin to hanggang sa matapos ito. So again, bago natin simulan, Balitang Pinoy TV, supportahan nyo yan. Tapos syempre kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood. Huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoizy. So, di na natin ito patatagalin pa. Baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, Just in Breaking News. Naku po, nabigla ang lahat. Chocolate Hills Resort Issues Updates. So, like, comment, share, subscribe. Start. Definitely, the people on the ground would have known na may ganitong proyekto. I saw the papers of Captain Speak. Meron silang business permit, Opo. meron silang occupancy permit, which are given by the LGU. Ang pagkukulang nila yung mga national permits, lalo na nasa protected areas. Opo. Yusek, na-establish Nako, yung LGU, nakuha nila mga requirements pero yung mga national permit, yun yung kulang. So, di ba? Something is not right. ho ba ngayon kung halimbawa, alin nga ho ba ang nauna, yung pagbili ng property ni Ginoong Edgar Buton o yung declaration na yan ay protected area sa Bohol? Narito ang Balitang Pinoy TV. Balitang Pinoy TV. Support, subscribe. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Sec Carlos Primo David, Water Resources Management Office ng DENR. Yusek, good morning. Joyce Balancho and Johnson Manabat. Yes, Joy, sorry, naputol tayo. Opo. Yung tanong ko po kanina, so meron po bang separate investigation ng DENR bukod pa sa ginagawa po ng DILG and Ombudsman dito po sa mga illegal structures sa mga considered protected areas? Grabe na, ang dami na nakialamin. Pati DILG at Ombudsman, mga senador, tapos mga taong bayan. Sobrang dami talagang dito nakasubaybay. Tuloy. Alam mo, we are very thankful to all the citizens, lalo na yung mga nasa social media, for pointing out all these structures, Yun. which are in most cases illegal, sa pagtayo doon sa mga protected areas. Opo. Sa totoo lang, sobrang nating dami ng protected areas at lawak na it's virtually impossible to really check every single protected area. Gayunpaman, for Tama. Mount Apo, as well as yung, alam niyo naman yung issue sa Bohol, Opo. ay meron tayong separate investigation being conducted by our DENR regional offices. Sabi ni Sir dito na sobrang hirap daw talagang i-check or yun nga laging i-check na okay lang ba yung mga protected areas kasi yun nga may lulusot at lulusot din talaga dyan. Pero ang tanong kasi dito, sobrang tagal na nito mga 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, mga 5 to 6 years Tama ba ako? Correct. Okay. Dito muna tayo sa Bohol, sir, dun sa resort, sa Captain Speak, dyan po sa may Chocolate Hills. So, ano na ho ang gagawin ng DNR dito po sa resort na ito? Will it be demolished? Tatanggalin po ba yan Yun. permanently? Wala po sa mandate ng DENR ang demolition or Nako. pagtanggal ng mga istruktura. LGU at saka So yun, rinig nyo, wala sa DNR Hindi nila minandate yung some kind demolition. So, panoorin pa natin. PNP po ang may mandate dyan. Ang sa Ah, amin ay PNP. we provide violations. LGU. In the case of Bohol, ang violations nila ay construction without an ECC permit. Wala rin Yun. silang water permit, kumuha ng tubig Yun. para gamitin sa kanilang establishment, and so on. So, continuous yung investigation dyan. Ang daming kulang, pati water permit, Kaya itong mga violations na to ay i-forward namin doon sa mga kinaukulan. Okay. Yun. Tama po, sir, may nabasa kasi akong article. Meron silang posibleng pagmultahin ng 5 million?
Nako. Ang initial violation of operating without an ECC comes with a 50,000 peso fine. No, yun yung initial lang dahil Grabe, initial fine niya is 50K tapos yung nakita daw ni Madam is 5 million ang maaari nilang i-fine. Alam niyo ba guys na itong resort na ito ay nagkakahalaga ng 10 million according sa manager from 2019. So isipin niyo yan, 10 million tapos pepenaltihan sila ng 5 million. Nako, sobrang laking lugi, madidemolish pa yung lugar. Ouch, malas talaga kapag kaganon siguro. tuloy-tuloy yung fines nito habang nakikita na may iba pang violation or continues nag-ooperate. Opo. Yusek, meron na ho kayong nakuhang paliwanag dun sa panig po ng may-ari ng Captain's Peak? Yun. Hindi ako Ano directly in charge dito sa investigation pero nagkaroon na ng dialogue yung regional office namin at saka yung USEC in charge, USEC Mitch Kuna, doon sa paliwanag nila. No? Kailangan mo rin marinig kung ano yung kanilang panig dito sa sitwasyon na ito. Opo. Ikaw mo, Yun. Yusek, wala silang environmental compliance certificate. Yun ho bang halimbawa ay paghuhukay para sa deep well? Paano bang proseso para po doon? Lahat po kasi ng tubig sa Pilipinas, maging tubig ulan, O nga no, kasi hinukay pa nila. Biruin nyo yan guys, kung gaano kalalim yung pool na yan. Gaano kalaking lupa yung binungkal nila dyan. Mostly sa mga swimming pool, meron siyang 16 feet yung lalim. Merong 12 feet, merong 5 feet, di ba? Parang ganun. So, sobrang laki talaga yung nagalaw dyan sa lugar na yan, men. nasa creek, nasa bukal or groundwater ay pagmamay-ari ng estado ng gobyerno. Kaya every time that you extract water for your own purposes, maliban na lang kung para lang sa isang household, ay kailangan ng water rights permit. And therefore, itong commercial establishment na to, na kumukuha ng tubig, kahit pa man nasa kanilang private property yan, ay kailangan ng pahintulot ng NWRP, which is attached to the DNR. Opo. Ano ba ang magiging risk, Yusek, kung halimbawa po ng isang private establishment, hindi man ho Captain's Peak Resort, basta na lamang naghukay ng kanilang deep well bilang source of water para sa kanilang resort, ano mangyayari kung wala hong kaukulang permit? Naghukay din pala sila ng parang deep well. Ano yung deep well sa anong ibang term ng deep well? Kasi parang sa pagkakaalam ko tabay yan pero parang Bisaya ata yung tabay, di ba? Tabay. Well. Loading tuloy ako. Tuloy. Kung hindi naman na very disruptive, kunyari ay para sa isang barangay at nakaligtaan lang na mag-apply ng permit, ay tinutulungan naman namin sila makakuha ng yung kailangang permit. At pagka naman commercial or industrial establishment na ang maapektuhan lang ay yung establishment mismo, ipapasaran muna namin yung kanilang water source. Dini ho sa Captain's Peak sa Bohol, Yusek, issue ba dyan kung halimbawa pwede ba yung mauwi sa soil erosion? Sa soil erosion, maybe not necessarily. Nung nakita ko yung kanilang plants, nasa patag na lugar naman sila ng Chocolate Hill. Yun nga, buti na lang talaga nandun sila sa patag kasi what if talaga guys, yung napag-isipan nila or yung plano nila na gagawing swimming pool ay yung tuktok ng Chocolate Hills. Nako, wala silang kawala doon. Pero alam mo naman, habang nagkakaroon ng maraming human activity sa area, meron niyang epekto sa lugar. Soil erosion man, sa biodiversity, and so on. Kasi di mo maiwasan guys, like halimbawa, kita nyo yung resort. Syempre kapag kadadagsain niya ng mga tao, di maiiwasan na yung mga tao dyan, aakyat dyan sa mga hills. Diba? Tapos baka doon na nila balahurain. Diba? Wala namang mga bakod yung mga nasabing hills So, maaari talaga silang pumunta doon sa taas. Baka doon sila mag-camping. Baka mag-sunbathing sila. Gagawa sila ng mga higaan doon. Butas-butasan nila yung mga hills. Yun yung isa sa maaring mangyari. Though hindi pa siya nangyari, pero mayroon siyang malaking possibility ba na mangyari talaga, di ba? So itong pagkakaroon nga po nila ng deep well, yung paghuhukay nila para magkaroon po ng deep well dyan, ay another separate violation na ipapato po, DNR po ang papato nung violation na yon, nung fine? National Water Resources Board, Joy, which is an attached agency to the DNR. Okay. Ano po ba ang Daming penalty, dami pala silang nalabag na violation. rules natin, for example, pag protected areas, yung gano'n, yung paghuhukay ng deep wells, pwede ho ba yun or hindi? Depende po.
Pinapayagan natin ang developments within protected areas as long as wala sila doon sa tinatawag na strict protection zone. So per protected area kasi, meron yung tinatawag na strict protection zone. Walang kahit anong istruktura ang Gagalawin. pwedeng itayo dahil ito ay para mapanatili yung ating kalikasan at yung biodiversity. Sa gilid naman ng protected area, Grabe, tinatawag na multiple Saludo din talaga ako sa mga tao na nagpaigting talaga na gawing protected area to. Parang si Fidel Ramos ata yung 'di ba? Na dapat protected area talaga to kasi sobrang laking tulong ng Chocolate Hills sa atin, men. Yeah, like turismo, nare-recognize din tayo ng ibang bansa dahil dito. Paburol-burol lang 'yan pero sobrang daming mga banyagan na gustong makita 'yan in person. zones. Pwedeng construction dyan ng mga low-impact projects. Pero kahit nandun sila sa multiple use zone, mas marami ng kaunti ang permits dahil nasa environmentally critical areas na. Okay, ito pong pagtatayo, for example po nitong Captain's Peak Resort, do you see, sir, na meron hong pananagutan dito ang LGU? Yeah. Mahirap sabihin sa ngayon, but definitely the people on the ground would have known na may ganitong proyekto. I saw the papers of Captain's Peak. Meron silang business permit, Opo. meron silang Nako. occupancy permit, which are given by Nako. the LGU. Nako. Di marekta ni Sir na baka may sagutin dito yung LGU. Pero yun nga, alam naman ng ground yan. Kita nyo naman na-provide na naman sila ng mga permit ng LGU, di ba? So, parang lang din siya. Parang hindi siya sinagot pero nasagot. Parang ganun. Pagkulang nila yung mga national permits, lalo na nasa protected areas sila. Okay. Yusek, na-establish na ho ba ngayon kung halimbawa, alin nga ho ba ang nauna, yung pagbili ng property ni Ginoong Edgar Buton o yung declaration na yan ay protected area sa Bohol? Okay. Good question, Johnson. Kailangan balikan kita Yun. dyan. Pero Yun. ang declaration ng Bohol Chocolate Hills as a protected area, several decades na rin ito. And therefore, although merong overlap doon sa protected area declaration sa mga private properties, we honor the primacy of kung sino yung nauna, yung private owner. Oo. It still belongs to them, the property belongs to them, kaya Opo. lang dahil nasa protected area, mas maraming regulation Oo. May mga, doon sa development. Yun nga. So, parang proven na rin talaga na pwede nga siyang ipagmay-ari ng mga pribadong tao. Pero yun nga lang, meron siyang mga limitations. So, parang aanuhin mo kaya yung ganyan, guys, kapag meron kang ang lupa pero nililimitahan ka naman. Or siguro, kung tunay ka nga na makakalikasan, siguro kahit lupa mo yan, parang na lang ba na, kahit hindi ko na magamit yung lupang yan, basta sa akin yung parting yan. Part ako ng something, pride ng Bohol, ng Pilipinas, something like that, diba? Sa kanilang property. yun nga, tama yung sinasabi ng ilang mga environmentalist na bagamat sa'yo yung property, hindi naman ibig sabihin ay lahat ng gusto mong gawin po pwede. Tama. Tama po yan. Yung isa pa namin pinag-uusapan, Yusek, kanina ni partner Johnson, kapag declared na rin siyang protected area, pwede pa ba ang private ownership? Not anymore. Kung sino po ang nauna, marami sa ating protected areas are in government forest land. Opo. Mm-mm. And therefore, walang conflict dyan. Kapag government forest lands yan at declared as a protected area, mahirap talagang may convert into what we call as alienable and disposable land or pwedeng i-privatize yung titles. Pero doon sa mga Nauna yung instances may-ari. na may naunang private properties, Mm-mm. we honor that with certain regulations. Opo. Pag na-declare na po ba So parang dito in-explain ni Sir na dalawa lang yan either yung government yung may-ari ng mga protected areas or nauna yung mga pribadong tao na nagmamay-ari ng mga protected areas. So parang ang mangyayari daw kapag yung government natin yung nagmamay-ari na ng lot na yan, automatic, wala nang pwedeng gumalaw niyan or no more conflicts na talaga. Like kahit bilhin pa yan ng 20 million, 30 million, hindi yan pwedeng ipagbili ng gobyerno kasi nga protected na yan. Baka anuhin pa ng ordinaryong tao yan 'di ba? Unlike daw kapag nauna namang mag-acquire yung mga private tao or private persons sa protected area na yan, hindi na siya parang gaanong hahabulin ng gobyerno na, uy, bilhin namin yan. Hindi ganoon. Pero, nasa sayo lang yan, pero meron kang mga limitations. So, siguro kapag ka mga ganyan ng mga protected areas, tapos tangkain na bilhin ng gobyerno sa'yo,
ibenta mo na lang siguro kasi parang hindi mo na din siya totally mapapakinabangan, di ba? Well, siguro ganito, ito kasi business kasi 'to, eh. Siguro kung, nag-ano lang sila diyan, nagtayo lang or nagtanim lang ng mga kokonti or ano ba, nagpapastol lang ng mga baka, siguro pwede pa 'yun ano. Pero yung ganyan kasi parang commercial, eh, ginawang business. So, kaya dun nagkakatalo. Tapos nasa paanan pa ng Chocolate Hills. Kaya nagko-conflict din talaga. For example, Yusek, yung isang lugar na protected area, sino po ang dapat na nagmo-monitor if talagang na-maintain yung regulations? For example, kung paano minemaintain at Pambi. pinoprotektahan yung particular na area na yan. Kasi parang bigla tayo nagugulat na may mga structures, may mga resorts, establishments sa protected areas po. Tama. Okay, good question, Joyce. For each protected area of our country, we set up what is called as a Protected Area Management Board, PAMB. And PAMB. PAMB is a collegial organization composed of DNR LGU. official, and LGU official, stakeholders in the area, and so on and so forth. No? So, sa totoo lang, So malinaw na ang magbabantay sa mga protected areas ay mga kawani ng DENR at ng PAMB. So parang mag-join force sila ba na, ito yung task natin ha. Binigyan tayo ng trabaho ng gobyerno para itong lugar na ito, itong mga protected areas na ito, mag-rubing tayo dito or i-check natin kung ano na mga nangyayari dito, binalahura na ba ito ng mga tao or whatsoever. So parang ganun yung nangyayari, 'di ba, na chine-check. Ang ito kasi guys, natayuan na siya ng mga swimming pool, nagawa na nga siya ng resort. Tapos yun nga, based doon sa interview ng manager, sabi niya doon na lagi naman daw nagro-rubing yung diyan, mga PAMB or yun nga mga tao ng LGUs pero parang wala lang, hindi nga daw nasita, which is dito rin pumasok yung opinion ng mga netizen na baka yung PAMB or yung mga LGUs baka daw nabigyan ng padulas. Kasi walang pagsitang nangyayari. So yun, di din talaga natin mawawala sa mga tao yan kung ganyan yung iisipin nila, di ba? Ang sa atin lang talaga dito, maipaliwanag ng maayos ng may-ari kung ano talaga yung nangyari. Tapos yun, mabigyan ito ng solusyon ng pamahalaan natin or yun nga magfa-finalize na kung i-demolish pa siya or ipagpapatuloy. Tapos yun, tuloy. yung PAMB ay siya ang namamahala doon sa protection and any development that may happen in each protected area. So may PAMB ang Chocolate Hills. Opo. Yusek, yung PAMB ho ba ay directly under ng DNR? Hindi siya directly under, but we serve as chair of all the PAMB. Pero kasama namin dyan yung LGU at yung mga non-government organizations represented. Kaya itong mga nangyayari sa protected areas, lookout din yan ng PAMB. And everyone should have known. Yun na nga. So active po ba yun, yung PAMB, sir? Kasi parang, hindi, sabi nga namin ni Partner Johnson, hindi naman po overnight lang ang pagtatayo ng mga ganitong structures. It takes some time. Active nga sila pero yun nga parang hindi na nila nasita ba. Siguro akala din siguro ng PAMB na okay yan, naaprubahan na yan. Yan siguro yung mga nangyayari Pero pa lang naman yan, speculation ko lang naman yan. Nasa sa inyo na lang yan kung ano din yung pagkakaintindi niyo, di ba? Ibang mga PAMBs natin, I would say iba-iba yung level of activity and consciousness ng PAMBs. Pero in general, I would say they are organized and they look out after their protected areas. Alright, sige Yusek, kami po yung makikibalita sa developments pa po nito. Anyway, dadating din po si SILG, no? Sa Bohol. Titingnan din po niya yung issue ho na yan. Maraming salamat po. Yes, sir. Yan po si Undersecretary Carlos Primo David. Thank you, sir. Maraming salamat. Thank you. Ito na nga mga kabalita. Ano na? So yun, rinig nyo naman. Wala kay Sir Primo David. At syempre, again, bago natin ito tapusin, mula kay Balitang Pinoy TV, supportahan nyo yan. Yung original video link nasa description box below. Go, panoorin nyo yung mga videos niya, subscribe nyo. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag yung kalimutang mag-subscribe, i-click ang notification bell at mag-iwan ng like sa video ito para naman maging updated din kayo. Or, yun nga, subaybayan natin ito guys hanggang sa magkaroon talaga ng final decision dito. Alam ko na karamihan sa atin dito ay especially Sigaw ng Taong Bayan ay demolished talaga. So, tingnan na lang natin kung ano talaga yung magiging hatol ng pamahalaan dito. So, yan yung hihintayin natin. Tapos yun, according nga kay Sir dito, malinaw naman yun na parang si Sir DNR siya, di ba? Tapos nilinaw niya nga doon na kasi tinanong siya kung mananagot daw ba dito yung
LGU. Tapos sabi ni sir na hindi pa daw niya yun masasabi ngayon, pero based daw sa mga nangyayari dyan, na ang nagbigay nga ng mga permit dyan ay itong LGU, automatic na siguro yun na baka yung LGU isa din sa mapagbuntungan talaga ng ano dito, di ba? Mga kaparusahan dahil sa mga napagdesisyonan nila na yun nga, ginagrant nila itong resort na magpatuloy. O yun, kita nyo naman siguro yun, men. Grabe, ano. Sobrang ano talaga niya. Questionable talaga kung paano siya or bakit siya nagpatuloy. Actually, kung totoo man na know-how talaga dito yung may-ari, ano, kawawa sila, men. Halimbawa, wala talaga silang ibinigay na padulas dito. Kawawa sila kung baka na-misjudge lang ng ano ba, ng mga officials ng government na bigyan sila ng mga permits na hindi naman dapat sana. Tapos parang know-how sila ba. Kawawa sila kasi maglulos sila ng ano, men, 10 million. 10 million yung inter-resort niya. Tapos yun nga yung sabi ni Madam dito na maaari siyang magmulta ng 5 million pesos. Pesos. Tapos yun, rinig niyo rin naman yung sinabi ni Sir, di ba, na parang ang starting niya ay 50,000. So 50,000 is not a joke na rin, di ba? Sobrang laki na rin dun. Tapos yun nga, yung parang may well daw, deep well, nako, dagdag din daw yun. Bakit naghukay daw yun na protected area naman yan? Sobrang laking kasiraan din yun. Dagdag kasiraan din yun na naghukay pa sila ng deep well, ano. Tapos yung sa water pa ata na parang may i-comply pa siya na about sa water dyan kahit na sabihing private yung gagamitin na ng tubig. Dapat meron pa daw silang kukunin na mga karagdagang requirements dyan. So malinaw dito na sobrang daming violations na nalabag nitong resort, men. So yun, good luck na lang talaga sa may-ari nito, ano. Sobrang laking pera talaga yung mawawala sa kanya kapag nahatulan ito ng demolition. So, yan lang naman. Kayo, anong masasabi nyo dito? Comment down below. Pag-usapan natin yan sa comment section. Tapos yun, like, comment, share, subscribe. Antabayanan pa natin to. For sure, marami pang mga updates na lalabas patungkol dito kasi ongoing pa to, men, eh. Baka nga anytime dalhin na ito sa Senado. Tapos yung si Miss Manager naman ay willing naman din siyang humarap sa Senado, ano. So, yan yung aabangan pa natin. At syempre dito kay Mr. Balitang Pinoy TV. Baka mag-update din siya soon. So, bibigyan na naman natin yun ng reaction. Tapos yun, again, kayo, comment down below your opinion down below para malaman din natin. Pag-usapan natin yan, guys. And then, I think that's it. Filipinoids is out. Like, comment, share, subscribe. Brr.